syempre yung coffee natin, coffee is life. Bago tayo alis, nakapag-pray na tayo, then itag test natin paatras yung truck natin. Good morning guys, nandito tayo ngayon sa Regina. Nag-day off lang ako or nag-reset lang ako ng 36 hours. Then babiyahe tayo ulit ng papuntang Calgary. So ito pa rin yung karga ko na galing Quebec na bricks. At ang appointment ko ay tomorrow morning ng Alberta time. Ito yung pinakamahirap na part sa truck driver dito sa Canada, lalong-lalo na sa mga flatbed. Itong weather condition talaga, dahil sobrang lamig. Dahil ang mga flatbed trailer driver dito sa Canada ay exposed talaga sa lamig. Ang temperature natin dito sa Regina ay ayan, minus 32, feels like minus 33. Napakalamig guys. Mismong ang weather forecast dito ay nag-warning ng extreme cold warning. Talagang ayun sila rin mismo nagsasabi na sobrang lamig talaga. Dahil aywan ko kung may pasok yung mga estudyante dito pag gantong kalamig. So yan talaga napakahirap sa trabaho namin, lalong-lalo na magtanggal ng strap, ng tarp, or mag-tarp, or mag-strap, mag-secure ng load. Yan ang pinakamahirap sa gantong klase ng weather. So, ikutan muna natin itong truck natin, truck and trailer. Dahil itong truck ko, walang patayan to. Mula nung nag-reset ako nung Sabado ng hapon, Sabado ng gabi nandito na ako, Linggo, tapos ngayon Monday. So walang patayin tong truck ko kasi pag pinatay ko to baka hindi na umandar. So mas malaking problema, di ba? So tara, magtutok-tok tayo ng gulong, then check kung may mga maluwag na stud bolt or crack na rim. Yan ang lagi natin na dahil nga sobrang lamig talaga, baka nagkaroon ng crack or dahil kumbaga malutong, sobrang lamig talaga. Tara, nag-pre-trip lang ako. Antay tayo ng 16 minutes bago tayo umalis. Inikutan ko naman siya kanina, pero yun, tuktukin ulit natin yung gulong para sure tayo. Ito yung auto check na switch. Yan, tapos auto check. Ayan siya, nagaganyan. Nakakasipon sa sobrang lamig. Ito rin yung katabi ko, wala rin siyang patayan, mausok. Itong usok na yan guys, DF yan. Lagi lang natin talaga i-check, or mapapansin naman natin yung lug nuts kung may maluwag yan di ba? Tsaka ito guys, ang lagi ko pinapaalala, itong mga bolt ng stabilizer natin, ayan, lagi kong tinitingnan talaga yan. Tsaka itong pivot wheel, every time na nagpa-park ako, pag umusli yan, ibig sabihin nahugot. Paulit-ulit lang yung video ko guys, pero nagbibigay lang ako talaga ng idea. Kahit na paulit-ulit, hindi ako nagsasawang magbibigay sa inyo ng idea. Dahil ayan yung then yung kung makikita nyo, ayan yung
kumbaga guide ng brake chamber natin or brake slack adjuster. So lagi natin tinitingnan yan kung may nagbago, kasi pag yung guide niya pumunta sa between ng dalawang dilaw na yan, ibig sabihin na adjustment kailangan na. Ito kaya kinakalawang yung truck natin guys, trail rim natin, kaya kinakalawang yung mga rim natin dahil dito sa Canada, yung mga kalsada binubudburan ng chemical, minsan yung iba asin. So ito kinakalawang talaga, nasisira yung pintura dahil yung kalsada nga laging may binubudbud na ano. Ito yung sinasabi ko, ayan yung guide, ito yung ano, pag pumunta sa between ng dilaw na yan, adjustment na kailangan. Ilaw natin yun, everything okay, working. Yan ang double check natin yung ano. Pusok yun. Ayan, DF yan, DF yung mausok na yan. So mapapansin naman natin kung may nagbago sa lug nuts, yung mga putik-putik niya nagbago ng forma. Wala tayong air leak, yung ano natin, yung guide ng preno okay. So yun guys, wag nyo sana ang pagsawaan yung mga video ko. Kahit papano, kahit paulit-ulit, paulit-ulit, paiba-iba yung nanonood. So lahat sila yung mga bago kong followers o subscriber, please subscribe Filipino Truckers Pro. So makikita nila na ano, ito ang pinaka-importante rin guys. Ito yan, itong mga tornilyo na yan, yun sa dahil ano ba tawag niyan, kalimutan ko na pero yun ang importante na lagi natin chine-check yung suspension nya. So sobrang lamig, painit muna tayo. Grabe. Ayan, so wag nating kakatamaran yung pagano dahil sobrang lamig talaga, nakakatamad talaga bumaba. Pero para naman sa ikabubuti natin, ikaka-safe natin at safe ng iba, kailangan natin gawin yan. Yan ang pinakamahirap talaga sa trabaho namin. Tulad nyo yung ano, yung strap na yon, frozen yan. Napakahirap tanggalin yan guys, napakahirap. Then yung tarp, pag tinanggal natin yan parang ano yan, plywood, napakahirap din tanggalin. Kaya yan ang napakahirap na part ng isang driver, lalong lalo na flatbed dito sa Canada. Kaya yun, tiyaga lang talaga. Kasi pag inisip natin mahirap talaga yan, mahirap. Nakakatamad ikilos, nakakatamad gumalaw, kasi nga iniisip natin mahirap. Pero nakayanan ko naman, more than 10 years, mag 11 years na ako this coming June. Thank you kay Lord at binigyan niya pa rin ako ng malakas na pangangatawan at yun, laging safe, lagi niya akong ginagabayan. So thank you pa rin kay Lord. Thank you so much kay Lord talaga. Siya ang gabay ko
every time na aalis ako, lagi ako nagpe-pray. Hindi man ako humihingi, wala akong hinihiling, kundi health at safety lang namin. Alright, so kung may sumobra pa doon, bonus niya na yon. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Alright, so yun, on the way tayo papunta ng Alberta. Grabe oh, kapal ng yelo. Left set. Isa tayo. Siyempre yung coffee natin, coffee is right. Bago tayo alis, nakapag-pray na tayo, then itag test natin patras yung truck natin, truck and trailer. Okay siya. Pag-arangkada, lagi talagang lolo. Yun lang. Pag ganyan nadudulas tayo, power divider. Medyo ano kasi dito pa ako. Dulas lang tayo. Ang belo. Atras tayo. Black tayo sa kalsada. Kailangan biluhan natin. May mga kasi parating eh, kaya hindi tayo makabuelo eh. Bigat ng load natin sa trailer. Ay, thank you Lord, nakanahon. Kunting ahon lang yun ha, kunting-kunti lang yun kasi compact ice kasi yung kalsada natin, kaya nadudulas lang tayo. Pag ganyan parating tayo sa traffic light, dahan-dahanin lang natin para abutan tayo ng go. Kasi lang matagal mag-go. May sensor kasi traffic light namin dito. Kung walang sasakyan, hindi yan mag-stop or mag-go.
sa ano, yung load natin kulang sa traction dito sa ano. Kailangan maximum talaga yung traction dito sa drive Distansya tayo kasi compact ice yung sa unahan. Problema. Kaya so yun guys, nandito tayo ngayon sa boundary ng Alberta at Saskatchewan. So mag stretching tayo, tapos load check, tire check, then after 5 minutes takbo na naman. So yan tayo. Ito yung rest area. Ito lang kagandahan dito sa Canada. Meron talagang rest area para sa mga truck, pahingahan. So yan. Pag summer, ang ganda ng view dito. Ayan oh. So tara, let's go. Maglo-load check muna tayo at tire check.